Kabanata 5241. Kagiliw-giliw. Pumalakpak si Harvey York. Kayo ay hindi nakakagawa ng anumang bagay maliban sa pagtakot sa iba. Ayaw ninyong aminin ang pagkatalo pagkatapos ng isang patas na laban. Pagkatapos, sinusubukan ninyong palibutan ako at kumuha ng ebidensya sa pamamagitan ng puwersa. Matapos kitang pigilan, tinawag mo akong marumi, iniisip na papatayin ko lang kayong lahat. Magkaroon man lang kayo ng kaunting kahihiyan, Adler. Ikaw ay isang elder, paano ka hindi nahihiya? Walang intensyon si Harvey na hayaan si Adler Lowe na makatakas. Walang pag-aalinlangan niyang minamaliit si Adler, na nag-iwan sa kanya ng gulat at galit. Huwag mong kalimutan, Harvey. Sigaw ni Adler habang kinakagat ang kanyang mga ngipin. Si Zaid Surrey ay ang pinakamamahal na estudyante ng pinuno. Ang dalawang ito ay parang ama at anak. Natural lang na kumilos si Zaid laban sa iyo ngayon. Nagpakita ng matuwid na ekspresyon sina Bryn Osborne at ang iba pa. Tama, ginawa ito ni Zaid para sa paghihiganti. Ginawa niya ito para protektahan ang reputasyon ng kanyang guro. Natural lang na gawin niya ang ganoong bagay. Kahit na ang mga tao mula sa underworld ay sasang-ayon. Gaano ka walang hiya si Harvey, na sinasabi na hindi angkop ito. Natural, kalmado ang hitsura ni Harvey. Ama at anak. Ano ang kinalaman ng lahat ng iyon sa akin? Kung hahawakan mo ang aking mga tauhan, magbabayad ka. Kahit na, gusto kong makita kung paano mo haharapin ang sitwasyong ito. Ang aura ni Harvey ay ganap na nakapalibot kay Adler. Matapos maramdaman ang hangarin na pumatay sa paligid niya, hindi sinasadyang itinaas ni Adler ang kanyang espada para ipagtanggol ang sarili. Halos sabay-sabay, hinila ni Harvey ang gatilyo. Bang, bang! Dalawang butas ang nakikita sa mga tuhod ni Zaid. Hindi siya makapaniwala habang nahulog siya sa lupa, na naparalisa. Ang kanyang tingin ay puno ng hindi masabi-sabing galit habang nakatitig kay Harvey. Lahat ng alagad ng Heaven's Gate ay nagpakita ng kakila-kilabot na ekspresyon. Una si Leighton Surrey, at ngayon si Zaid. Tinitingnan ang kanyang mga sugat, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang maupo sa wheelchair sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Wala talagang pakialam si Harvey sa Heaven's Gate. Anak ng tinapa, galit na galit si Adler. Siya ay isang eksperto sa martial arts, ngunit niloko siya ni Harvey. Mas mahalaga, 2 beses na ginamit ni Harvey ang kanyang baril, na nagpapanggap na siya ay lubos na napagod. Paano nang ahas ang isang taong naubos na ang lahat ng kanyang enerhiya na kumilos ng walang ingat tulad nito? Mayroon siyang hangarin na mamatay o kaya ay sobrang galit si Bryn kaya naging puti na ang kanyang mukha. Masisira ang reputasyon niya at ng martial arts alliance sa pagkakataong ito. Iniisip ba ng bastardo na ito na siya ay hindi matatalo matapos manalo ng isang panakaw na atake? Dahil ikaw ay napakabobo, sigaw ni Bryn. Ang martial arts alliance ay hindi na mag-aayos ng sitwasyong ito. Walang makakatulong sa pag-iingat ng iyong katawan kapag namatay ka. Sa isip ni Bryn, dapat magpasalamat si Harvey na tutulungan niyang mapanatiling buo ang kanyang katawan. Gayunpaman, hindi niya alam kung kailan susuko. Patuloy niyang minamaliit siya habang pinapatay ang kanyang mga tauhan sa harap niya. Hindi ito mapapatawad. Ang mga taong tulad nito ay dapat lang mamatay. Hindi pinansin ni Harvey ang mga pagsasalita ni Bryn habang kalmadong tumingin kay Adler. Halika, bibigyan kita ng pagkakataon na lumaban para sa Heaven's Gate. Ang iyong mga salita, kung gayon, huwag mo akong sisihin sa mangyayari sa susunod. Tumawa si Adler bago nag-wave ng kanyang kamay ng galit. 12 ng tao ang lumabas mula sa kagubatan na nakapalibot sa lugar. Ang mga taong iyon ay nakasuot ng itim na damit. Malinaw, sila ay mga bihasang tao rin. Ang kanilang mga kamay ay may hawak na mga crossbow na may mga palaso na pinahiran ng lason bago itutok kay Harvey. Sila ang pinakamahusay na trump card ng pamilya Lowe at ng pamilya Bowie, ang mga sundalong nagsasakripisyo ng sarili. Dinala mo pa ang napakaraming tao dito. Mukhang gusto mo talagang mamatay. Ang mga sundalong tulad nito ay mahirap alagaan.
Hindi mo sila gagamitin kung hindi seryoso ang sitwasyon, tama ba? Natigilan sina Bryn Osborne at ang iba pa bago magpakita ng mga ekspresyon ng paghamak. Hindi nila naisip kung bakit naghanda si Adler Lowe ng napakaraming sundalo. Talagang abala sila sa pag-iisip tungkol sa kamatayan ni Harvey. Kaya ano kung ang isang napagod na tao ay may hawak na baril? Ilang tao ang sa tingin niya ay kaya niyang patayin. Patuloy kang magpapanggap. Sasabihin ko sa iyo, mas mabuting lumuhad ka kung gusto mong mabuhay. Burahin mo ang mga online recording, pagkatapos ay ipahayag sa mundo na nagtago ka sa aming pinuno. Pag-iisipan kung hayaan kang mabuhay kung gagawin mo ang lahat ng iyon. Nagpakita ng mapagmataas na ekspresyon si Adler, na para bang siya ang may kontrol. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Vroom, vroom, vroom. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Rachel Hardy habang nakatayo siya sa likod ni Harvey sa kritikal na sandaling ito. Nagpakita siya ng kakaibang ekspresyon bago sinagot ang telepono. Habang nakatingin sa kanya ang lahat, lumapit siya kay Harvey pagkatapos ng ilang sandali at ibinaba ang telepono. Master York, ito ay mula sa Martial Arts Alliance ng bansang ito. Humingi sila ng tawad para sa lahat ng sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts. Ang iyong pagpapaalis ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Ikaw pa rin ang kinatawan ng Martial Arts Alliance ng bansa at may buong suporta ng lahat ng sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts. Ang pagkamatay ni Layton ay nararapat dahil sa kanyang kawalang galang sa Martial Arts Alliance at sa mga kinatawan nito. Hinihiling din nila sa iyo na pangasiwaan ang lahat ng mga bagay na may kinalaman sa Heaven's Gate. Ano man ang mangyari, ang Martial Arts Alliance at ang mga sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts ay mananagot ng buo. Napahinto si Harvey bago bahagyang ngumiti. Lahat ay pumipili ng kanilang panig. Masasabi na ang mga opisyal at lider na nasa mataas na posisyon ay madaling maimpluwensyahan ng masa. Sa sandaling makita nila ang footage ng pagkamatay ni Layton Surrey, agad silang nagpalit ng panig. Si Calvin Lowe at Bryn, na nagpakita ng mga ekspresyon ng paghamak, ay agad na na-freeze sa kanilang kinatatayuan. Mula sa Martial Arts Alliance, ang pagpapaalis ba ay isang pagkakamali? Si Harvey ba ay representante pa rin? Ang pagsalungat sa kanya ay pagsalungat sa lahat ng sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts. Pangasiwaan ang lahat ng mga bagay na may kinalaman sa Heaven's Gate. Mananagot sila ng buo. Bawat pangungusap ay nagbigay ng gulat sa lahat. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Calvin bago niya hindi sinasadyang nahuli ang mga mata ni Bryn. Tumigil ka na sa pagpapanggap, Harvey. Isa lang itong tawag sa telepono, sigaw ni Bryn matapos niyang makuha ang kanyang lakas ng loob. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagsimulang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Hindi sinasadyang tumingin si Bryn Osborne sa screen bago niya kinuha ang telepono ng nagmamadali. Ilang minuto lang ang lumipas, naging kasing puti ng papel ang mukha ni Bryn, at nagsimulang huminga ng mabilis. Ang kanyang mga binti ay nanginginig ng hindi mapigilan, at natatakot siya. Sa parehong oras, nagsimula ring mag-ring ang mga telepono ng mga tauhan ni Bryn. Matapos nilang sagutin ang kanilang mga telepono, kumurap-kurap ang kanilang mga mata. Kailangan nilang magtipon ng lakas, kahit na para lang makatayo ng tuwid. Ang kanilang mga tingin kay Harvey York ay puno ng paggalang, takot, at hindi paniniwala. Representante pa rin pala, ha? Tanong ni Harvey. Edi tanungin mo ang mga taong dapat sana'y papalit sa akin. Sabi niya, wala raw talagang napag-usapan tungkol doon, agad na sumagot si Rachel Hardy. Sinumang susubukang palitan ka ay mapaparusahan ng gusto dahil sa pagsuway. Totoo ba iyon? Kalmado niyang kinuha ni Harvey ang kanyang badge bilang representante. Kaya, sinasabi mo bang kapaki-pakinabang pa rin ito? Tumango si Rachel, may karapatan kang pumatay. Nagpapanggap ka pa rin ngayon. Iniisip mo bang ikukulong ko ang dakilang matanda dahil lang doon? Sasabihin ko sa iyo. Ang panloloko sa mga tao sa pamamagitan ng pagpapanggap na representante ng Martial Arts Alliance ay isa pang malaking krimen. Ako,
Muli nang nagsimulang mag-vibrate ang telepono ni Breen bago pa siya matapos magsalita. Sa pagkakataong ito, maraming mensahe ang pumapasok. Nanghina ang kanyang mga binti habang tinitingnan niya ang screen ng kanyang cellphone bago niya inihulog ang kanyang mga tuhod sa lupa. Bam, bam, bam. Sumunod ang kanyang mga tauhan kahit na wala silang utos. Nakita nila kung ano ang nasa screen ng telepono ni Breen. Humingi ka ng tawad kay Harvey, o subukan mo hanggang sa mamatay ka. Kumurap-kurap ng husto ang mukha ni Breen. Alam niyang tapos na siya. Hindi lang iyon, tiyak na masisira rin ang Golden Palace kasama nito. Kung hindi siya patatawarin ni Harvey, magbabayad siya ng malaking halaga. Paumanhin, Representative York. Talagang nagsisisi ako. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Malaking hindi pagkakaunawaan. Hindi, tanga lang kami. Nabulag kami sa pag-iisip na masamang tao ka. Mabait kang tao. Tulungan mo kami. Bigyan mo kami ng pagkakataon. Patuloy na nagpakumbaba ng walang hanggan sina Breen at ang kanyang mga tauhan. Mas mapagmataas ang kanilang kilos noon, mas magiging mapagpakumbaba sila sa pagkakataong ito. Hindi pinansin ni Harvey si Breen at kalmadong tumingin kay Adler Lowe. Hindi ka ba magiging malupit? Halika, hinihintay kita. Humihingi ako ng paumanhin, Representative York. Matapos makita si Breen na lumuhad ng walang pag-aalinlangan, hindi rin naglakas loob na lumaban kay Harvey si Adler. Tumulo ang malamig na pawis sa kanyang likod habang nahihirapang magsalita. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Iyon lang. Nararapat lang mamatay si Layton Surrey. Nararapat lang. Niloko niya kami para makipaglaban sa iyo. Tulungan mo kami. Patawarin mo kami. Mula ngayon, gagawin ng pamilya Lowe ang lahat ng kanilang makakaya para paglingkuran ka. Wala nang ibang pagpipilian si Adler Lowe kundi ang lumuhad. Matapos malaman na hindi nagbago ang pagkakakilanlan ni Harvey York at sinusuportahan siya ng buo ng lahat ng sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts, agad na naunawaan ni Adler na hindi na niya makakalaban si Harvey sa buong buhay niya. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang lakas ay parang gabi at araw. Mas mahalaga, kung hahawakan niya ang isang hibla ng buhok ni Harvey, agad siyang matatapos. Kung mangyari iyon, ang pamilya Lowe at ang pamilya Bowie ay lubos na masisira, kahit na may magagandang background sila. Hindi pagkakaunawaan. Bahagyang ngumiti si Harvey. Niloko ka. Gusto mong patawarin kita. Kung gusto mong maging tapat, subukan mo man lang. Bam! Mabilis na inihulog ni Adler ang kanyang mga tuhod sa lupa habang tuwid ang kanyang likod. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang napakamapagpakumbabang ekspresyon. Sumunod din sina Osmond Bowie at ang iba pa. Kahit na si Calvin Lowe, na kumikilos ng mapagmataas, ay ginawa rin iyon habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Gusto niyang makipaglaban kay Harvey ng harapan, pero sulit ba ito? Tanging sina Alani Carlson, Shinsuke Yamamoto, at ang iba pa ang nagulat habang nagpapakita ng mga ekspresyon ng hindi paniniwala. Walang nag-isip na magbabago ng napakabilis ang mga bagay. Ang mga taong dating kumikilos ng agresibo, ay parang mga tapat na aso sa sandaling ito. Halika, lumapit ka ng kaunti, ituwid mo rin ang iyong likod, utos ni Harvey. Mahiyain na lumapit si Adler kay Harvey. Sampal. Hinamplas ni Harvey ang likod ng kanyang palad, agad na sinampal si Adler sa lupa. Ang mataas at makapangyarihang lugar ng pagsasanay sa martial arts, pero ayaw mong aminin ng maayos ang pagkatalo. Sampal. Isang bihasang mandirigma, pero napakamasuwain mo. Sampal. Kung gagawa kang matigas ang ulo, siguraduhin mong gagawin mo ito ng buo. Kung gagawin mo ito ng kalahati, magiging mas mahirap para sa akin. Sabihin mo sa akin, dapat ba kitang patayin ngayon? O dapat ba kitang hayaang mabuhay? Patuloy na binubunggo ni Adler ang kanyang noo sa lupa. Ngayon na alam na natin kung sino ka, hindi na kami maglalakas loob na sumalungat sa iyo. Tulungan mo kami. Bigyan mo ng pagkakataon ang mga Lowe. Bigyan mo ng pagkakataon ang Heaven's Gate. Sisiguraduhin naming magbibigay ng paliwanag para dito. Tumango si Harvey bago sinipa si Adler sa lupa.
Bibigyan kita ng 1 oras. Kung hindi ako makakuha ng maayos na paliwanag pagkatapos noon. Kung gayon, humihingi ako ng paumanhin. Dapat kitang patayin, kayong lahat. Pagkaraan, umalis si Harvey kasama si Rachel Hardy. Mabilis na nagbigay daan ng mga taong nakaluhod sa lupa. Sino ang manggahas na sumalungat kay Harvey? Iyon ay kamatayan. Matapos bumalik sa hotel, narinig ang maraming sigaw bago pumasok si Harvey. Maraming mamahaling kotse ang nakaparada sa paligid ng parking lot, at may ilang pamilyar na mukha na nagbabantay sa mga pasukan at labasan. Naging malamig ang ekspresyon ni Harvey matapos makita ang eksena. Si Rachel ay tumutulong sa mga gawain ni Harvey. Matapos tingnan ng mabuti ang mga kotse, dahan-dahan siyang nagsalita. Pag-aari ito ng pamilya Gibson. Ang mga gwardya ay sa kanila rin. Ang pamilya Gibson, hindi sila sumali sa labanan sa tuktok ng punong tanggapan ng Heaven's Gate, pero narito sila para sa isang dahilan. Walang pag-iisip, itinulak ni Harvey ang ilang gwardya bago pumasok sa hotel. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5245. 12 ng tao ang nakatayo sa loob. Ang mga taong ito ay nakasuot ng ordinaryong damit, ngunit mararamdaman mo ang isang masamang aura mula sa kanila. Ang sofa, coffee table at iba pang mga bagay ay ganap na nasira sa loob ng pangunahing bulwagan. Makikita ang isang figure sa pasukan, umuubo ng dugo habang naparalisa sa lupa. Iyon ay si Prince Gibson. Malamig na tumitig si Harvey York. Si Prince Gibson ay nasa ganitong kalagayan na kahit na hindi pa ako gaanong nagtatagal. Hoy! Hoy! Sino ka? Sino ang nagpapasok sa inyo rito? Oh! Hindi ba ito ang ating mahal na si Sir York? Hindi ba't ipinadala mo ang iyong sarili sa kamatayan sa tuktok ng base? Bakit ka nagpakita rito ngayon? Hindi ka ba tumatakas mula sa iyong laban ngayon? Sasabihin ko sa iyo, kung mamamatay ka, dapat kang mamatay doon. Huwag kang manggahas na ibaba ang pamilya Gibson kasama mo. Maraming miyembro ng pamilya Gibson ang nagsalita ng malakas matapos makilala si Harvey. Matapos tingnan ng mas malapitan, masasabi ni Harvey na nakabawi na ang mga lalaki sa kanilang lakas dahil natapos na ang aktibong panahon ng pampamanhid. Napaka-masunurin sila ng matagal, ngunit sa wakas ay nagsimula silang gampanan ang papel ng mga bihasang mandirigma sa oras na iyon. Sa muli, ang sigasig na iyon ay wala sa presensya ni Harvey. Sino ang nag-utos sa inyo na pumasok dito? Tanong ni Harvey, na hindi pinapansin ang pang-aasar. Sino ang nag-utos sa inyo na bugbugin si Prince Gibson? Hindi ba ninyo alam na kasama ko siya? Oh, iniisip ng mga tagalabas na siya ay mahusay dahil lang sa pagpapakita niya habang ang pamilya ay nilalason. Nagpakita ng matinding ekspresyon ang isang miyembro ng pamilya. Iba na kami ngayon. Ganap nang gumaling si Young Master Lance at Miss Clover. Inutusan kami ni Young Master Lance na dakpin sina Darwin, Prince Gibson, Shay at ang iba pa. Humihingi kami ng paumanhin kay Mr. Layton. Dahil narito ka na, sumuko ka na. Tigilan mo na ang pag-aaksaya ng aming enerhiya. Maraming miyembro ng pamilya ang tumitig ng may paghamak kay Harvey. Siyempre, naniniwala silang natatakot si Harvey na makipaglaban ng patas kay Layton Surrey. Kung ganoon ang kaso, plano nilang dalhin si Harvey sa tuktok ng base para patahanan si Layton. Lance Gibson. Kumunat ang noo ni Harvey. Hindi ba niya naiintindihan kung bakit ako narito? Gusto niyang patumbahin sina Darwin at ang iba pa. Nababaliw na ba siya? Anak ng tinapa. Paano ka nang ahas na tanungin si Young Master Lance? Galit na galit ang mga miyembro ng pamilya Gibson. Sinabi sa amin ni Young Master Lance na kung gusto naming manatiling maunlad, ang tanging paraan ay ang putulin ang ugnayan sa pamilya ng mga makasalanan, si Quill Gibson. Kukunin namin sina Darwin, Prince Gibson, at ang iba pa para ilabas ang lahat tungkol sa mga teknik ng mental cultivation para maibigay namin kay Mr. Layton. At kung humingi kami ng paumanhin pagkatapos noon, patatawarin kami.
Huwag mong subukang sirain ang aming mga plano. Bumukas ang pinto sa ikalawang palapag, at lumabas si Lance kasama ang ilang mga nakatataas sa pamilya. Lahat sila ay nakasuot ng mamahaling damit. Sapat na ang mga formalidad. Hindi ba ninyo nakikita na may negosyo kami rito? Sinukli ni Lance ang kanyang buhok pabalik habang nakasuot ng suit. Ang gandang tingnan. Binigyan ko si Darwin ng isang gawain. Kung wala ang teknik ng mental cultivation, hindi kailanman kami patatawarin ni Master Layton. Nagulat ang lahat matapos marinig ang mga salita ni Lance. Young Master Lance, narito si Harvey, sigaw ng isa sa mga miyembro ng pamilya. Hindi siya nakipaglaban sa pinuno. Plano niyang tumakas mula sa lugar na ito. Sinabi namin sa kanya na lumuhod at aminin ang kanyang mga pagkakamali bago namin siya dalhin kay Mr. Layton. Ano? Napahinto si Lance Gibson bago tumitig kay Harvey York. Paano ka nang ahas? Hinahamon mo ang iyong sariling pinuno, inilalagay sa panganib ang kaligtasan ng iyong pamilya, pero hindi ka tumayo sa kanya. Tumakas ka pa rito para magtago. Alam nating lahat na nakakatakot ang pinuno. Pero kailangan mong pumunta kahit anuman ang mangyari. Papatayin mo kaming lahat dahil nagtago kami rito tulad ng mga duwag na hayop. Ano ang kinalaman ng lahat ng ito sa iyo? Ano ang sinasabi mo? Tumingin si Lance kay Harvey na mukhang naiinis. Sige, mabuti na lang at narito ka. Narinig kong nagawa mo lang na perpektuhin ang iyong martial arts sa pamamagitan ng pag-aaral ng Heaven's Feast. Isulat mo ngayon din sa amin ang lahat ng nalalaman mo tungkol sa mga teknik ng mental cultivation. Binabalaan kita. Babasagin namin ang iyong mga braso para sa bawat salitang mali ang isusulat mo. Matigas ang ekspresyon ni Lance habang may nagdala ng panulat at papel. Pagkatapos, ipinatong niya ang kanyang mga braso, na nakatingin kay Harvey. Siyempre, kumpiyansa siyang madali niyang madudurog si Harvey gamit ang kanyang lakas. Bukod dito, kamakailan lang siyang tumayo kasama si Layton Surrey. Bakit siya matatakot kay Harvey sa kasong ito? Teknik ng mental cultivation. Gusto mong isulat iyon ni Sir York. Malamig na tumitig si Rachel Hardy. Iniisip mo bang karapat-dapat ka para doon? Naiinis na ako sa iyo mula pa sa simula, babae. Kung patuloy kang magreklamo, aasikasuhin kita pagkatapos niya. Tumawa si Lance bago itinuro si Harvey. Huwag mo nang pansinin, isulat mo na lang. Makikipagkita na kami kay Mr. Layton. Wala kaming oras para maglaro sa iyo. Naningkit ang mga mata ni Harvey sa nakita niya, pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin kay Prince Gibson na nakahiga sa lupa. Wala ako niyan. Dapat mo ring bigyan ako ng paliwanag tungkol kay Prince Gibson. Binigyan kita ng pagkakataon para kay Quill Gibson. Mas mabuting malaman mong pahalagahan iyon. Sinasabi mo ang pangalang iyon na parang kapatid mo siya. Naglabas ng isang pag-iinsulto si Lance. Iniisip mo bang ikaw na ang aming nakatatanda ngayon? Paano ka nang ahas na humingi ng paliwanag? Kailan ka nakialam sa negosyo ng aming pamilya, isang tagalabas na tulad mo? Pinayagan ka lang namin na magpakita ng ilang araw dahil mahina kami. Hindi mo ba talaga iniisip na kaya mong magpasya sa aming mga problema? Patuloy kang mangarap. Hindi lang iyon, akin din ang pagdedesisyon sa bagay na may kinalaman sa Heaven's Gate. Bam! Galit na itinapon ni Lance ang kanyang tasa sa lupa. Sino sa tingin mo ang sarili mo? Wala kaming pakialam kung ayaw mong isulat ang lahat. Kapag dinala ka namin kay Mr. Layton, magkakaroon siya ng paraan para magsalita ka. Tanga ka at matigas ang ulo. Paglilingkuran kita ng maayos. Lumapit si Lance, na handa ng sampalan si Harvey. Sampal. Bago pa man magawa ni Harvey ang anumang bagay, lumapit si Rachel at sinampal si Lance sa mukha, na nagpapanginig sa kanya pabalik na may takot na ekspresyon. Paano ka nang ahas na sampalan ako, babae? Agad na nagulat si Lance. Nagkatinginan ang mga tao. Sino ba talaga si Lance Gibson? Siya ang panganay na anak ni Quill Gibson. Ang taong namamahala sa pamilya ngayon. Ang pakikipaglaban kay Lance ay pakikipaglaban sa buong pamilya. Kasama na ang katotohanang sasakay si Lance sa tagumpay ni Mr. Layton.
Talagang gusto ni Harvey na saktan si Lance ngayon. Kaya ano kung masaktan ka? Naka-cross arm si Harvey, na mukhang kalmado. Ikaw ang panganay, at ang iyong ama ay nakahiga pa rin sa kabaong. Hindi lang ikaw ay hindi isang mabuting anak, kundi sinasamantala mo rin ang iyong kapatid. Plano mo pang kumapit sa taong nagplano ng pagkamatay ng iyong ama. Ang mga taong tulad mo ay dapat nabugbugin hanggang sa mamatay. Noong una, gusto kong tulungan ang pamilya Gibson. Pero dahil naging mga duwag kayo tulad ng dumi, sa tingin ko hindi kayo karapat-dapat. Mula ngayon, si Prince Gibson na ang magiging responsable para sa pamilya. Ang mga traidor ay papatayin kaagad. Kalmadong tumingin si Harvey sa lahat. Hindi maiwasang manginig ang mga nakatataas matapos maramdaman ang kanyang tingin. Isang hindi kapani-paniwalang pakiramdam ng presyon ang mararamdaman sa kanyang mga mata. Pero hindi nagtagal, bumalik sila sa kanilang katinoan. Puno sila ng galit at kahihiyan nang makita nila si Harvey. Sino siya sa tingin niya ang sarili niya? Hindi ba niya alam na nakaluhod si Young Master Lance sa harap ng pintuan ni Master Layton buong gabi? Bakit siya kumikilos ng mapagmataas kung wala naman siyang suporta kay Mr. Layton? Kung magiging mapanganib pa rin siya tulad nito, tiyak na mamamatay siya ng masama. Tumawa si Lance matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Harvey York, talaga bang iniisip mong ikaw ang pinuno ng pamilya matapos mamuhay kasama namin sa loob ng napakaraming araw? Nang ahas kang sumalungat sa taong namamahala ngayon. Gusto mo bang mamatay? Kalmadong tumingin si Harvey sa paligid niya. Mukhang handa na kayong patayin ako ngayon. Gusto kong malaman, paano ninyo gagawin iyon gamit ang mga mahina na ito? Mahina na tao. Tumawa si Lance ng galit at nagdial ng isang numero sa kanyang cellphone. Ipapakita ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng pamilya. Sige, bibigyan kita ng 10 minuto. Mas mabuting huwag mo akong biguin. Vroom! Bago pa lumipas ang 10 minuto, narinig ang tunog ng mga makina ng kotse sa labas habang 12-dosenang van ang nakapalibot sa hotel. Hindi nagtagal, daan-daang lalaki na nakasuot ng roba ang dumating. Mataas ang kanilang mga ulo na puno ng enerhiya ang kanilang mga mata. Sila ay mga miyembro ng pamilya Gibson o mga estudyante nila. Lahat sila ay nagtago hanggang sa kamatayan ni Quill. Ngayon na sinusuportahan ni Layton si Lance, natural na lalabas sila para gawin ang kanyang mga utos. Tumakas ang mga taong iyon nang makita nila ang mga pumatay kay Quill, pero nagpakita pa rin sila ng mga mapagmataas na ekspresyon nang tumayo sila sa harap ni Harvey. Dapat kang umalis, Sir York. Iwanan mo ako. Mahirap pakitunguhan ng mga taong ito. Sila ay mga mandirigma, sigaw ni Prince Gibson, na nakahiga pa rin sa lupa. Bam! Mabilis na sinipa ni Lance Gibson si Prince Gibson. Ikaw na traidor na hayop. Kung hindi ka lang nasa pamilya, pinatay na kita ngayon. Pagkatapos, lumapit si Lance kay Harvey York. Alam mo ba kung gaano ako kagaling ngayon? Hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong lumuhod. Sampal, walang pag-aalinlangan na itinulak ni Harvey ang likod ng kanyang palad. Kailan ko ba sinabing luluhod ako? Lubos na nagulat si Lance. Namobilize na niya ang daan-daang eksperto para palibutan ang hotel. Pero nang ahas pa ring hawakan siya ni Harvey. Paano ka nang ahas na hampasin ako, bastardo ka? Sigaw ni Lance nang hindi sinasadya. Sampal, hinampos muli ni Harvey si Lance sa mukha. Malinaw na nakikita ang isa pang palad sa kanyang mukha. Ano, hindi ba sapat na malakas para sa iyo? Hindi mo ba nararamdaman? Paano naman ngayon? Nasasaktan ka na ba? Ikaw? Puno ng matuwid na galit si Lance. Talagang hindi niya inaasahan na gagawin ulit iyon ni Harvey. Halika, lahat kayo, sigaw ni Lance habang kamakaway ng kanyang kamay. Patayin ninyo siya, punitan ninyo siya. Bago pa man matapos magsalita si Lance, narinig ang tunog ng makina ng kotse sa labas. Kumurap-kurap ang mga mata ng lahat matapos makita ang pamilyar na plaka ng sasakyan. Sandaling tumigil ang mga eksperto bago sila nagbigay daan. Handa nang umatake si Lance bago niya nakita ang plaka ng sasakyan ng may tuwa. Iyon ang kotse ng dakilang elder at ang kotse ng pangalawang elder.
Hindi ko inaasahan na susuportahan nila tayo ng ganito. Maghahari ako ngayon. Patay na si Harvey. Walang pag-iisip, agad na nag-excite si Lance. Pumarada na ang mga kotse. Iyon ang kotse ng pamilya Lowe at ang kotse ng pamilya Bowie. Sabay-sabay, pinalabas sina Calvin Lowe at Emory Bowie. Hindi nagtagal, nagpakita sina Adler Lowe at Osmond Bowie. Mabilis silang tumakbo patungo kay Harvey, hindi pinapansin ang mga kakaibang tingin sa paligid nila. Agad na inihulog ang kanilang mga tuhod sa lupa pagkatapos noon. Representative York, lahat ng sangkot sa pagkamatay ni Quill Gibson ay papatayin kaagad. Ang dalawang taong ito ay hindi pa man karapat-dapat. Napagpasyahan naming dalhin sila sa iyo. Ikaw ang dapat magpasya sa kanilang kapalaran. Agad na lumuhad ang dalawang pamilya. Ang pamilya Lowe, ang pamilya Bowie, at ang mga makasalanan ay narito para magpaliwanag. Umiikot ang tunog sa buong lugar. Matapos makita ang isang kahangahangang tanawin, ang pamilya Gibson ay huminga lamang ng malalim habang tinatakpan ang kanilang mga bibig, na sinusubukang pigilan ang kanilang sarili na gumawa ng ingay. Si Lance, na mukhang mapagmataas, ay nagsimulang pawisan ng malamig nang sa wakas ay napagtanto niya ang nangyayari. Naramdaman niyang sobrang nauhaw nang masaksihan niya ang eksena. Agad na lumitaw sa kanyang isip ang nakakatakot na mga kaisipan. Paano kaya nagawang lumuhad nina Adler at Osmond ng ganoon? Hindi alam ni Lance Gibson na pinatay ni Harvey York si Leighton Surrey. Pero alam niya ang ibig sabihin kapag lumuhad sina Adler Lowe at Osmond Bowie. Puno rin ng takot ang ibang miyembro ng pamilya Gibson. Nakikita ang ganitong eksena sa harap nila at ang katotohanang tinatawag ng lahat si Harvey sa kanyang titulo. Isa lang ang ibig sabihin nito. Hindi na maitatanggi ang pagkakakilanlan ni Harvey bilang representante ng Martial Arts Alliance ng bansa. Sa puntong ito, walang sino man ang makakatanggi sa kanyang titulo. Kaya pala nang ahas na makialam si Harvey sa mga gawain ng pamilya Gibson. Kaya pala nang ahas siyang sampalan si Lance sa mukha. Sa sobrang laki ng kanyang pagkakakilanlan. Sino sa Heaven's Gate ang manggahas na hawakan siya? Kahit na ang pinuno mismo. Hindi sinasadyang manginig si Lance. Akala niya ay nagpapakita lang siya ng kanyang pagkakakilanlan bilang representante ng Martial Arts Alliance. Makasalanan. Kalmadong tumingin si Harvey kina Adler at Osmond bago lumapit na nakakrus ang mga braso. Sa wakas ay alam mo na ngayon na ikaw ay isang makasalanan. Sinipa ni Harvey ang lupa. Basagin. Nagkalat ang mga sirang labi sa lahat ng dako. Kasama ang lahat ng tunog ng epekto, tumama ang mga labi sa itaas ni na Adler, Osmond, at ang iba pa bago sila maitulak sa hangin. Nang muli silang tumama sa lupa, dugo ang bumubulwak mula sa kanilang mga bibig. Lahat sila ay may panloob na pinsala. Isang simpleng pagkilos lang ay sapat na para malubhang masaktan ang lahat. Nagulat ang mga eksperto nang makita nila ang eksena. Hindi sinasadyang umatras sila, na sinusubukang ilayo ang kanilang sarili sa pamilya Gibson. Gusto niyang palibutan natin ang isang tulad ni Harvey. Anong biro? Sila ay mga bihasang tao. Alam na alam nila ang ibig sabihin ng simpleng mga kilos ni Harvey. Kung ikukumpara sa kanya, si Lance ay isang bata lamang na nagpapanggap. Hindi nang ahas na magpakita ng kahit na kaunting galit sina Adler, Osmond, at ang iba pa. Napabalik sila mula sa lupa bago lumuhad sa itaas ng lahat ng mga labi. Nagkasala kami. Pakiusap. Parusahan mo kami. Ibibigay namin ang lahat para sa iyong kapatawaran. Nakakrus ang mga braso ni Harvey habang nakatingin kay Adler. Walang silbi ang mga salita. Gusto kong magpaliwanag. Naiintindihan mo ba? Siyempre, puno ng takot si Adler. Tinanong namin ang lahat ng sangkot sa pagkamatay ni Quill. Nakumpirma naming ganap siyang inosente. Mula ngayon, opisyal na hihingi ng paumanhin ang Heaven's Gate sa lahat ng media para maibalik ang reputasyon ni Quill. Hindi sapat. Si Quill ay itatalaga bilang honorary leader ng Heaven's Gate, at ang kanyang pangalan ay ilalagay din sa Ancestral Hall. Hindi pa rin sapat. Patay na si Leighton ngayon, pero hindi siya patatawarin sa kanyang mga krimen.
Ipapakita ng Heaven's Gate ang kanyang mga krimen online, na magpapahiya sa kanya magpakailanman. Matapos marinig ang mga salitang iyon, agad na dumilim ang mukha ni Lance, iniisip na mali ang kanyang narinig. Ano, patay na si Layton? Ang pinuno mismo. Lubos na nagulat ang iba. Sa isang iglap lang, natakpan ng malamig na pawis ang kanilang mga likod. Hindi sila tanga, kaya agad nilang naunawaan. Hindi lang nakipaglaban si Harvey, kundi pinatay pa niya si Layton. Walang pag-aalinlangan na inihulog ng mga Gibson ang kanilang mga tuhod sa lupa. Si Lance lang ang nanginginig pa rin sa takot habang kinakagat ang kanyang mga ngipin. Ayaw niyang lumuhod. Kabanata 5250. Siyempre, ayaw maniwala ni Lance Gibson sa kanyang narinig. Umaasa siyang may pagkakataon pa para baguhin ang mga bagay. Hindi pinansin ni Harvey York si Lance at tumingin kina Adler Lowe at Osmond Bowie. Ang pangunahing salarin ay nahuli na, pero paano naman ang mga kasama niya? Hindi sinasadyang manginig sina Adler at Osmond. Ang pamilya Lowe at ang pamilya Bowie ay ipadadala sa Imperial Prison para parusahan. Tatanggapin namin ang anumang parusa na dapat naming tanggapin. Isa pang bagay, magre-resign na kami ni Osmond mula sa aming mga posisyon na agaran ang epekto. Ang bawat ari-arian na pag-aari ng pamilya Lowe at ng pamilya Bowie ay gagamitin bilang kabayaran. Ikaw ang may ganap na kontrol. Halos mahimatay si Lance. Napaluhod na sana siya kung hindi dahil sa natitirang tapang niya. Sapat na iyon. Hayaan kong mabuhay kayong dalawa sa ngayon. Gayunpaman, kailangan ka pa ring parusahan ng husto, sabi ni Harvey. Bas again. Walang sinabi si Harvey, sinira nina Adler at Osmond ang kanilang mga braso. Matapos makita ang isang kakilakilabot na tanawin, halos umiyak ang pamilya Gibson. Mabuti, pumalakpak si Harvey bago lumabas. Ipadala ang balita sa Martial Arts Alliance ng bansang ito. Mula ngayon, si Prince Gibson na ang magiging pinuno ng Heaven's Gate. Si Darwin Gibson ang magiging pinuno ng pamilya Gibson. Ang mga mapagkukunan ng pamilya Lowe at ng pamilya Bowie ay ililipat lahat sa pamilya Gibson. Si Adler ang magiging responsable sa bagay na may kinalaman sa pagkamatay ni Quill. Gusto kong magkaroon ng detalyadong dokumentasyon ng buong proseso. Gusto kong patayin at parusahan ng naaayon ang lahat ng sangkot. Kung may isang tao mang makatakas, pupunasan ko ang buong pamilya ninyo. Si Osmond ang magiging responsable sa pag-akyat sa kapangyarihan ni Prince Gibson. Gusto kong maging tunay na nagkakaisa ang Heaven's Gate. Kung may isang tao mang sumalungat sa ideya, sisirain ko ang kanyang pamilya. Naiintindihan niyo ba? Siyempre, salamat, Representative York. Sigaw ng mga miyembro ng pamilya Lowe at ng pamilya Bowie. Kasama ang mga salita ni Harvey, magkakaroon ng ganap na kontrol si Prince Gibson sa Heaven's Gate. Kahit na, nakaligtas pa rin ang mga pamilya. Naiintindihan din nina Adler at Osmond. Hanggat narito si Harvey, ang posisyon ni Prince Gibson ay magiging ganap na matibay. Mayroon ka bang opinyon tungkol sa muling pagkabuhay ni Prince Gibson? Lumingon si Harvey bago kalmadong tumingin kay Lance, ang tanging tao na natitira. Kung hindi dahil kay Quill Gibson, naparalisa na sana si Lance. Hindi tumigil sa pagkurap-kurap ang mga mata ni Lance. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman niya ngayon. Pero sa huli, inihulog niya ang kanyang mga tuhod sa lupa. Lahat ay nakatakda na. Maraming bagay sa Heaven's Gate ang patuloy pa ring nangyayari. Si Layton Surrey ay nakalaan na mapahiya ng malaki. Matagumpay na aakyat sa kapangyarihan si Prince Gibson. Sina Darwin, Kason Tapp, Ridge Thompson, at ang iba pa ay lubos na sumusuporta. Sinusuportahan din sila ni Harvey, ang representante ng Martial Arts Alliance. Magiging madali ang pagpapanatili ng kanyang posisyon. Bumalik si Harvey sa tirahan ng pamilya Gibson, at regular na bumibisita kay Quill hanggang sa sumunod na linggo. Boom! Sa unang araw ng linggo, nagsimulang mag-vibrate ang cellphone ni Harvey. Bago pa man makapagsalita si Harvey, nagsalita si Kyrie Patel ng may matatag na tono. Masama ito, Sir York.
Kumunot ang noo ni Harvey, ano ang nangyari?